Hey guys, good morning. Good morning naman sa 4 na oras na tulog. Good morning pa rin. Wala pa tayong panghimuta guys and everything. Pero kailangan namin ihatid si Anika sa school today kasi kinancel namin yung taxi niya. Because we already stayed there in the Leri Maya. And yung taxi niya kasi guys, hindi, or yung school ride niya, hindi yun pwede ipa-change yung address dito kasi naka-fix na yun dun talaga sa bahay namin. So hassle naman na hatid pa namin sa Anika sa bahay para makasakay siya ng school taxi niya. Ihatid na lang namin siya sa school, and then afterwards is pupunta kami ng Prisma. Bibili si Nico ng mga wines, tapos ako meron akong bibilihin sa grocery, yung mga ibang items na hindi ko nabili. Bibilihin ko today doon sa Prisma. Tapos mamayang hapon darating yung kapatid ko, pati yung friends niya galing ng Denmark and Switzerland. Tapos ano pa ba? Yeah, tapos yung mga friends ko from Helsinki and Vantaa guys, most of them they will be coming tonight, maybe late. And Chef Rick also in the afternoon. Siguro pagka-pick up ni Nico sa kapatid ko mamaya sa train station is daanan din si Sir Rick. Tapos kailangan din kulin pala yung knife niya doon sa workplace niya. Tapos yung isang chef natin guys, because we have 2 Filipino chefs sa kasal namin. They're the one going to prepare the food, and yung isang chef meron siyang trabaho today. So after ng kanyang trabaho is after ng trabaho niya is magta-travel siya guys sa punta ng Lahati. Tapos susunduin ko siya mga madaling araw na, yung mga 1 o'clock na siguro na umaga yun. So si Nico is magpapaiwan kasi kailangan niya ng saktong tulog kung siya ang magdadrive bukas. Ako din naman kailangan ko ng saktong tulog, but mamayang hapon is magpapahinga ako kapag magsidatingan na yung mga friends ko, sila Carlo, Inis, at least meron na kaming extra hand to help us finish the work. There's still quite a lot, but dahan-dahan matatapos din yan. So ngayon papunta kami ng tawag nito city kasi hatid namin si Anik sa school, and it's really raining today. Sana naman bukas hindi ganito kaulan. Medyo malamig today guys. Hindi pa naman ako nagdala ng jacket. Buti na lang si Nico at meron siyang dalang long sleeve na pang top niya sa t-shirt niya, kasi kung hindi is lalamigin niyan. Ako naman guys, hindi naman ako masyado lamigan, so I'm okay. So mamaya pala dadaan ako ng bahay kasi kukunin ko yung mga gamit ko for baking. Doon ko natatapusin sa camping site yung aming wedding cake. Kailangan ko rin bumili ng ibang items for the wedding cake. But yeah, slowly matatapos din to lahat. Buti na lang at hindi ganun kalayo yung bahay namin guys, kasi kung meron akong kailangan o kulang, pwede ko lang siya takbuhin and matatapos din to. Pero sobrang sarap ng tulog namin. Did you sleep well? No, but the short. Short? But you sleep like 12. You woke up at 7. Is it short? Yeah, but it was about 1 o'clock. Yeah, but you wake up at 7. Me, I went to sleep like 3. Yeah, but for Nico guys, he is not used to like less sleep daddy, isn't it? Yeah. Ako naman guys, sanay ako sa paguran, sanay ako sa tawag nito, yung walang tulugan, kasi nga sa nature ng aking trabaho. So okay lang ako. Si Nico is hindi siya sanay ng ganun guys, kaya kailangan niya talaga magpahinga. And kailangan kapag nagde-drive ng sasakyan, kailangan sakto ang tulog. Hindi pwede
kasi makaka-disgrasya tayo niyan kapag hindi tayo kulang sa tulog. Sobrang lakas talaga ng ulan, guys. In this side, the sunflowers doesn't look so good. There are a few, but I think I'm gonna get the sunflowers on the other side. There, the one there in this Kesbusta, Econin, the sunflowers. I'll get it there. We have like one bucket with us. You have one bucket with us. But I have a Caesar. we should take like More, but it's okay. Later we can take more. Just at least something. So marami pa ako mga bibilihin. Today pa ako bibili ng flowers. Ano ba kasing ginawa namin kahapon? Hindi kasi ako nagpunta yata ng city kahapon, guys. Yeah, hindi kami nagpunta ng city kahapon kasi naglipat kami ng mga gamit, ganyan. Tapos kami lang dalawa ni Nico kasi nga yung family niya, guys, naka-holiday sila. Sobrang tagal na holiday na naplano na yun. Tapos biglang tinabi namin na itong linggo na to yung gaganap yung aming vows. Kaya ayun, hindi na pwede makancel, but it's okay, guys, kasi mamaya magsisidatingan naman na sila. So meron na kami mga extra hands and konti na lang naman, matatapos din yan, diba? Yeah, so yung decoration, guys, is okay naman na. How was your reaction about the decoration? very good. It's quite okay, guys. I'll show it to you later when everything is done. Uy, sobrang lakas ng ulan. Diyos mo yung marimar. But yeah, we'll see you later. Punta tayo ng Prisma mamaya. So yun na, guys, si Anika yun natin na ni Nico dun sa school. Ito yung school niya dito. Same pa rin as last year kasi hindi pa naman siya graduate ng elementary, guys. Ayan. So yung mga school nila dito, guys, naka-close yan sa daytime kasi hindi pwedeng maistorbo yung school. Tapos magdo-doorbell ka lang, tapos makakapasok ka doon. Tapos yung food sa school, guys, is libre. Yung lunch, tapos since merong afternoon care si Anika, meron din siyang libre na snack. Ayun, so hindi ako nag-aalala ng pambaon sa kanya, guys. Kahit yung breakfast, guys, meron yata sila, pero dapat 8 o'clock darating ang bata sa school para makakain nun. Pero sa bahay na siya nagbe-breakfast. Yung breakfast niya today was tinapay and milk. Enough na yun sa kanya kasi mamaya kakain pa yan siya, guys. So hindi ako nagpapabaon sa kanya ng snacks kasi kumakain na siya ng food sa school. Before talaga, guys, kailangan ko siyang pabaunan kasi hindi kumakain si Anika ng pagkain sa school. Iba kasi ang lasa ng pagkain sa school, guys. Tapos finished food pa. Kahit yung mga bata na Pilipino na dumating dito sa Finland, tapos malalaki na sila, ang tawag nito, ayaw nilang kainin yung food sa school kasi nga hindi daw masarap. Iba talaga yung lasang Pilipino tsaka lutong bahay. Why are you smiling? No, kun hän sanoi, että nythän siellä ei tule yhtään vettä. It's not raining at all. Minsan sisala. Niin, no sisällä ei. Inside, it's not raining at all. But when she come out from the car, it was raining. And I was wondering why Nico was smiling. But yeah, punta na tayo ng Prisma ngayon, guys. Pagod na pagod kami dalawa. Kailangan na talaga mapahinga. Kapuya mo rin, anyway. Kapoy rin siya ba? Kasi kami lang. Wala kaming binayaran na mag-decor, ganyan. Kami lang talaga. DIY lang talaga to. But the good thing is that we have 2 great chefs who will be coming. Tapos yung photographer din pala is Filipino. Ayun. So nakakatuwa. Bayanihan talaga to. Kakatuwa. Pero yan, nakakatuwa din ang weather kasi umulan. Kasi kapag umulan, magsisilabasan ang ating mga mushrooms. Kaya palamig na talaga dito sa amin, guys.
and then a Prisma. Guys, andito na kami sa Alco. Natawa ako tapos na-shock kasi sabi ni Nika. Paljon, vain vähän. Yeah, your welcome drinks in Finnish, it's cognac. Yleensä on kuohuviiniäkin. Sabi ko kay Neo, guys, Siinä oli. parang ano, ang tapang naman ng start your drink niyo. Pero kuhovine itong bibilihin natin, guys. Ito tayo. Katawanan man ni si Nico, eh. Ay. Kuhovine. This one in here. There's different ones. I even don't know which one to buy. Pitäisikö lähteä jumpalle vai skumpalle? En vittu tiedä. Mitä? Uy, eto. So, ito na yung mga alcovinit dito, guys. I don't know kung anong bibilhin. Ito na lang siguro, oh. Hindi naman kailangan expensive. Anything that is cheap is also good. Eh, uy, TV här pulo dari on tosi kaunis. Ostetanko sen? Tuo on tosi hyvä. Nättinäköinen. Let's ask for help. Niin kuin noutopöytää, you know. Et se on vähän niin kuin silleen, että se monelle. Ja tää on sellainen pehmeä, vähän luumu, plum, strawberry. Okei. Ja tanniinit Se on Lindemans. Joo, mutta sehän voisi olla aika hauska. No niin, otetaan se sitten. Joo, ja tää on ihan hyvä pehmoinen viini ja käy kyllä, että tää on niinku semmoinen vähän noutopöytäviini. Sellainen monikäyttöinen. Australialainen. Otetaanko 2? Niin, Tarviiko olla valkoviini ja toinen? Vai meneekö Niin, no punaviini? sekin on Tällä tietysti tietysti syksyinen ilma, niin voihan sitten ottaa 2 punaviinta ja 1 valkoviininkin. Niin, olisiko se silleen? Ja sit kun se menee, niin se säilyy. Jos sitä jää, pistät vaan avattuna, niin sitten jääkaappi. Että säilyttää jääkaappi sitten. Emme tarvii laittaa sen jääkaappi ennen. Joo, ei tarvi välttämättä punaviinit, mutta ei se haittaa, tämän tyylinen viini voi olla vähän raikkaampi huoneen lämpöä. Mutta ei niinku tarvi, koska siinähän se pöydässä kuitenkin on, jos on vähän viileä sen, niin ei se haittaa. Sit, jos on entä se valkoviini? Valkoviini on jääkaappi, kyllä. Entäs tämä? Kyllä, kaikki kylmänä, koska niissä on paineja ja ne avataan boksiin. Joo, kyllä. Joo. Ja niin sitä on tarkkana tietenkin, että aina niin kuin näin. Sitten kun täällä on kova paine, eikä uudelleen suljentaa, koska täällä on luonnonkorkki. Okei. Natural cork. Yeah. Alright. Täällä on se valkoviini, jos ottaa yhden, niin sehän voisi olla vähän tasoittaa sitten kuitenkin. Että kun siellä on kalaakin, jos joku ei ota vaikka liikaa, niin siellä on vähän myös pehmeitä valkoviiniä mukana. Yhden Lindemans. tulee, mä mietin sitten niin viinilasin tilavuus, niin sehän on sitten, nyt jos ajatellaan, että viini, jos menee itse ottamaan, niin se on äkkiä 16 senttiä. Niin, ja viinilasi, jos olet puolelleen, se on about 2 desiä, se on vähän reilu desi, se 1 tulee äkkiä. Että et yhdestä pullosta tulee noin 5 lasia, se on kaadettu mittojen mukaan, niin kuin ihan no pitäisikö se laskea sen 2,5-3 desin mukaan, niin mitähän niin, siinä? 2 desi, niin jos 2 desi on aika sellainen äkki. Ja meillä on vielä olutta ja we have beer ja muut. Otetaanko me se valkoviini? Mitä luulet, meneekö? Vai onko sitten 1 punaviini vielä vai valkoviini vai? Mitä sä ajattelet? Ehkä se jos on jotkut... Se valkoviini. Niin. Että olisi semmoinen sellainen, mikä sopisi kans, että siinä on sitä kalaa ja semmoinen hedelmäinen. Joo. Että tuollahan on aika samoissa me mennään, että toihan on paljon myyty Toi Magyar on nättinäköinen. Se packaging, toi Magyar. Joo, mikä se on? Se on puolimakea, se on house sweet. Että sitten se voi olla ehkä vähän ruokien kannalta vähän maybe too sweet. Mikä? Vähän voi olla vähän liian makea ehkä siihen ruokaan. Liian makea, okei. Että jos on seurustelu ihan ok, mutta vähän miettii sitä ruokaa, että se toimisi siihen. Okei. Että sellainen puolikuivakin voi olla hyvä. Että tuohan on semmoinen helppo hardest, se olisi myös Australiasta. No niin. Se on Chardonnay on aika hyvä. Joo. Ja siinä on vähän Colombrine, aika semmoinen easy. Niin. Kiva helppo. Että se kävisi sitten vähän ajatellen nyt sit, kun jo sekä että sellainen monikäyttöinen ja kiva keskihappo, vähän sitrusta, vähän hunameloa, niin päärynä. Kans tämmönen noutopöytäviini, että se kävisi moneen. Alright, sitten otetaan sen sitten. Joo.
Se on sitten, ja nyt ollaan samasta maasta, kaikki molemmat on Australiasta. Eikä siinä Australiasta. On se 3 litraa myös? 3 litraa, kaikki on 3 litraa. No niin, hyvä. Jos niillä. Niin. Me ollaan huomenna auki vielä, niin voi tulla hakea lisää. En mä kerkeä tulla. Hei hei ja kiitos. Dito guys sa Finland, pag bumili ka sa Alco, pwede ka mag-ask sa kanila ng help kung anong klaseng wine ang gusto mo. Tapos explain nila kung saan ang galing yun, ano yung taste nun, yung characteristics ng wine na yun guys. And I don't understand such kind of thing because I'm not drinking alcohol. So siniko na ang pinadecide ko. Bahala na siya. Basta meron natin mga drinks, enough for everybody. And mapunta natin ng grocery next. Na lahat yung pinamili namin guys na mga wine and Alcovini. And Nico is going to drop it in the car. What is it? You were asking something? Niin, että do we have mehu? Yo, let's buy as well. Joo, so we can make that bowling. Se on good extension for... Ah, okay. You have spirits at home. Mulla on. Okay. Let's do that then. Joo, mä en tiedä. Alright. Call me or send a message. Dito na kami guys sa loob ng Prisma. After doon sa Alco, mag-grocery na naman kami ng mga fresh produce. So, nagpapabili si chef ng different kinds of fruits. Tapos yung para sa salad. Hindi ko alam anong pang ibang kailangang bilhin guys. Pero mamaya pagdating niya, papasamahan ko siya kay Nico para kunin nila yung isda, tapos bili na rin sa store ng iba pang kailangan kasi kailangan niya i-check yung lahat mamaya guys kung meron pang kailangan or kulang para makita na natin agad-agad kung mayroong mga kulang, mabili niya na siya mamaya. So bili tayo nitong pineapple, 2 pineapple lang siguro. Siya man, naka-sale ito guys, 99 cents ang per kilo. I don't know kung matamis ito, pero bibilhin na lang natin. Hihintay ko si Nico kasi hindi magkasya dito sa aking basket yung bibilhin pala guys. Meron siyang dalang cart, nilagyan niya kanina ng tawag nito yung alcohol, tapos ni-return niya pala yung cart. Sabi ko na-return. So, inihintay ko na lang siya guys. Tapos, mamimili tayo dito ng iba pang kailangan natin doon sa ating luto-luto. Luto-luto. Hindi Habiki yung isi-serve namin guys. Kasi hindi talaga lahat ng ingredients is kayang bilhin sa Habiki. And, wala din akong panahon na magpunta ng Habiki Ruacapaica. Kasi nga, sobrang busy talaga. Gusto ko nga pumunta ng forest guys. Pero hindi na talaga kaya. Kaya, ito, bili na lang kami dito guys ng mga pagkain sa Prisma. And sa Lidl nakapamili na rin kami. And hintayin ko lang si Nico para matapos na. Sobrang mahal na bilihin ngayon guys, pero di bali na. Tingnan nyo dito, sobrang ganda ng mga pumpkins. Oh. Ang gaganda nila. Ang cute. Kailangan din namin pala ito. So, bili tayo nitong grapes. So, ganito oh. This is same like the one in the Habiki. Ayan. Diba? Pag ako namimili sa store, titingnan ko talaga yan. Kasi pag meron niyang sira, guys, hindi na, kunin. I'm just like, same like ng mga ibang namimili. Tinitingnan mo talaga yung binibili mo. Kasi minsan sa store, meron din kasing sira. Parang itong isa maganda ito. Pang charcuterie ba. Yan. Bili tayo ng 2 grapes. Tapos ay 3 na lang siguro nito or 4. 3 nito. Tapos yung green din. Bili tayo nitong green. Yan.
Tag 2.59, 2 euros 59 guys ang grapes. Tingnan nyo. Ang green and red, 2 euros 59. Pero sa Habiki ito napakamura. Sali na siya doon sa 10 euros. Mas more siguro tayo dito sa ano, red grapes. Parang yung isang klase ng grapes medyo mas maganda yung dating niya sa akin. Dating? May dating ang grapes. Ayan o yung isa o sira. That's okay. Ito na yung grapes natin. So kailangan din natin ng watermelon and honey melon. Ha? Kasviks, yeah. That is for the fruits. Oh, okay. Ni, light sa sentahan. Eh, but yeah, you need to weigh it first. Katoy isompi. Yo, toy. Vesi meloni. Onko väliin niin kauan? Se. How much is it? Eikö vai onko tää valmis? En mä tiedä. Just paina sen uudestaan. Number 6. Is it the same? The same? Se on pari senttiä, 10 senttiä halvempi. Otetaan tällä. Really? Noin. Meron na kasi siyang tag guys, pero 10 cents cheaper daw sabi ni Nico. 10 cents cheaper. And the yellow as well, Daddy. Sorry, honey melon. Ito muna. Yeah. Saka ito isompi. Ni? Ito isompi ba? Bigger one. Yo. So dito guys, pag namili ka sa Prisma, Co-Market, S-Market, ikaw ang magtitimbang. Pero sa Lidl, sila ang magtitimbang para sa'yo. Yan. So ikaw din yung maglalagay ng sticker mo guys. Nung tag. Yes. Grocery namin, punong-puno yung cart. And bumili din ako ng ibang fresh flowers guys. Ay, hindi. Otae, may yan. Taon na. Ayan. So, the berries, Daddy, you put it on the top because they will get. Yeah. Yeah. No, ni, diba? If you take the trailer, I'll carry this. Yeah, I'll take this. So, punong-puno yung cart namin din ko guys. Plus, meron pa doon. Ewan ko kung meron pang kulang dito. Pero papacheck ko na lang ito mamaya kay chef pagdating niya. Tapos, kung merong kulang is tatakbo na lang kami dun sa malapit na S-Market sa amin. Tapos, yun na yun. Sobrang dami namin binili guys. Malaki-laki din pero it's okay. Isang beses lang naman, diba? Ngayon lang naman. We spend a lot. Tuossa oli taas toi kultakorrumi sormus. Neon. Yeah, we got our rings in here, guys. Actually, Nico, I told Nico that to buy only one ring for himself so we can save money. Because I have my own ring, guys, that I bought long time ago. And that's the one that I will be using. That will be our wedding ring. Kasi hindi naman na kailangan na same talaga. But yeah, yun na para makatipid kami kasi malaki din ang gastos nito tsaka anin naman natin yung sobrang ano, diba? Pero yung sing-sing ko naman is maganda yun guys. Maganda. Makita ko sa inyo next time. Binili ko yun guys as a gift for myself nung nakapasa ako and nakagraduate ako dito as
nurse dito sa Finland. Tapos yun yung unang sahod ko. Yung pinakaunang sahod ko guys, yun ang binili ko para sa sarili ko. And I told Nico na hindi naman na kailangan na ibili niya ako kasi nga practical tayo guys. And Nico also agreed because when he bought his ring, then he realized na mahal nga talaga. So nawawala kami sa parking. Hindi namin alam saan kami nagparking. Doon kami nagparking pala, sobrang kayo. Buti na lang yung Mercedes hindi nila namin nasasakyan kasi magkakasya itong mga binili namin. Otherwise, kung yung sasakyan ko ang dinala guys, hirapan kami. But yeah, dito na kami and unload na naman. So I think we bought already everything, and you know, except for what? We bought everything except for one thing. No. Milk. I will go to Sale guys and buy it there. This will be same money when you chop it here. This is just placed. Yeah, but what to do, it's like that. It's only today. Put it to the side so you can put stuff in there. Yeah, so kailangan ko pa gawin yung cake. I think it saves a little bit money to even make this ourselves than buy the whole from set. Yeah, then rather than buying the entire package from someone and they're the one going to do everything, this is cheaper, Daddy. And this is also fun, right? I don't know, my stress limit is... You put that there inside. You're stressed? Are you stressed? Ah, that's why you're being forgetful. Like tired, start forgetting things. Yeah. Actually guys, Nico has been forgetful now. Kasi kahapon, when he dropped me in the forest to pick up those leaves, he forgot that I was in that place. Na doon niya ako iniwan. So, sabi niya, hindi ba iniwan kita dito sa ganito? Hindi, sabi ko no. So, kasama niya si Carlos. Stress, you're stressed. Take that milk. Yeah, I'll buy it in Sale. Nabiyada sa dati. Nagtohon. Ay. Pagoda bells. Okay. I will buy the milk in Sale. Naglo-loading talaga si Nico today, guys. As in, stress. Aluoy po. Aluoy man Nico, eh. Kahapon pa yan siya, guys. Yung, ano siya, para siyang aligaga na ewan. Never ko siya nakita na ganyan before. Ngayong araw lang na to. Ala, kahimuot man si Nico, eh. Usually, guys, sa aming dalawa, siya yung pinakakalma. Kasi kung ako mainit ng ulo, siya kalma pa rin. Pero pag siya naman ang mainit ang ulo, ako naman ang kakalma. Yung ko-compliment lang kami. Alam naman, sabayan ko siya. Pero guys, as in, loading talaga siya ngayon. Siguro kasi pagod. Kulang siguro siya sa tulog. Kasi dapat ang tulog niyan 8 hours talaga yan, guys. Sanay siya dyan na 8 hours talaga yung kanyang tulog. Kaya naawa ako kayo, Nico. Mamayang hapon, guys, pag dumating yung mga friends ko, ang gagawin niya lang, siya lang mag-entertain sa kanila. Wala na ibang papagawa sa kanya. Kasi dami kasi talagang gawain. Tapos siya ang nag-assemble ng mga chafing dish. Ayun. Kaluoy tawon. At yan, makakaraos din tayo, diba guys? So, one day at a time. So, today, tapos na. Bukas na naman. Hello, Ray, guys! We are back here sa venue. And nakikita nyo ba itong nasa harapan ko? Ito yung mga Ito yung mga wedding favors namin ni Nico. And ang ginastos ko lang dito, guys, is yung bote lang. But the most expensive thing is kung ano yung nasa loob. So, yung nasa loob nito, guys, is yung mga dried chanterelles,
which is very expensive kapag dried na sila. I think this will cost like per bottle, this will cost like 10 euro or more kapag binenta ito guys. Kasali na itong lalagyan. Ayan. So ito yung mga wedding favors namin, and nilagyan ko lang siya dito ng pangalan kung ano yung nasa loob. So nakasulat dito is Cuivato Cantarelli or dried chanterelles. Yan guys. Cuivato Cantarelli. So ito yung mga wedding favors namin. We prepared 60. So we have a lot of guests, but there are kids as well. But lahat ito guys, ipamimigay namin to sa mga bisita namin. And I hope matuwa sila. Kasi pinaghirapan natin tong pulutin sa gubat and i-dry. So ilang araw din ako nag-dry ng mga mushrooms guys para makakompleto ito. And sobrang tagal, siguro mga 2 linggo. Kasi minsan kasi yung mga mushrooms na nakukuha namin, binibenta namin. Kaya ayun, hindi tayo tapos agad-agad. Tapos itong lalagyan guys, itong bote is binili ko lang siya sa Temo. Tapos meron na siyang mga tags na kasama na ganito, pati tali. Tapos nilagyan ko lang siya ng pangalan. Ako na sinulat ko na lang kung ano yung yung Cuivato Cantarelli. Sinulatan ko na lang siya. Ayan. So I hope matuwa sila. And this is also going to be part of our decoration. Ilalagay na namin to sa table. Isa-isa. Almost tapos na rin siguro kami guys. Almost. Parang hindi pa tayo matapos-tapos nito. Yung mga backup dancer namin guys, mamaya pa yun sila darating. Sila Carlos and Elisa. Yung kapatid ko guys, parating din galing ng Denmark. Tapos yung isang friend namin guys, parating din galing sila ng Switzerland. Tapos sila Carlos and Lisa is mamaya susunduin. Yung iba guys, yung mga taga Vanta, taga Helsinki, bukas sila guys. Tapos yung ibang friends ko mamaya sila hapon after ng trabaho nila. Diretso sila dito after ng trabaho. Siguro mga mamayang gabi guys. So ready naman na lahat ng accommodation nila, yung Mayoitos. Sila ang nagdala of course ng mga blankets nila. Tsaka bed sheets kasi hindi kasi provided yun dito. Ayun. So okay naman na lahat so far. So good na. And we hope na maging maayos lahat. Pagod na pagod kami guys ni Nico. Kakarating lang namin galing na grocery, tapos in-unload namin yung mga gamit, nilagay sa ref yung mga kailangan ilagay sa ref. Inayos yung mga gulay para makita agad ni chef mamaya kung ano yung kulang para mabili agad siya guys. Ayan. So ito tinatapos ko na lang, 4 na lang guys. Kasi ito yung last batch na ginawa ko. Na hindi ko pa siya nalagyan itong tag. So lalagyan natin siya ng tag para hindi sila mag-wonder kung ano ito. Kasi baka akalain nilang chicharon. Kasi para talaga siyang chicharon din ang itsura. Yeah. Sobrang mahal ng dried chanterelles guys. You can check on Google how much yung dried chanterelles. Yung per kilo is napakamahal. Kasi it takes a lot of time and effort para matapos yung drying niya. Ito, lalagyan ko pa pala siya ng sticker. Tapos nagpagawa ako ng sticker guys. Yung sticker namin is ito. Ano siya, foil. Plastic foil. Basta transparent siya o ganyan siya guys. So may nakasulat dito na Violi and Nico, tapos yung date. Yun. Yung date ng kasal. So usually guys sa Fins, walang mga wedding favors. Chocolates lang or something na nasa table. Pero meron naman tayong mga nakukuhang something sa gubat. Kaya yun ang isip ko. Actually, yung original plan ko was honey.
Kasi merong isang Pilipina dito guys na meron silang honey farm. Tapos yung asawa niya is ano din, Finn. So gusto ko sana yun kasi nga dito din siya gawa sa Finland yung honey. Pero I realized nung nag-start ang mushroom picking na bakit kaya hindi ako mamigay nito? Kasi sobrang daming friends ko guys ang nag-a-ask sa akin na dahil pabili ng chanterelles, ganyan. Tapos ang lagi kong sagot is ubus na. Ubus na kasi nabenta na. So naisip ko mamigay sa kanila. Kaso lang hindi magsakto yung mga schedule namin. And itong araw na to sa kasal namin, magagather namin sila halos lahat. Kaya, this is the perfect time para bigyan sila nitong mga chanterelles. And to make it more special, dinry namin siya so it will last longer. This will not be spoiled kesa naman dun sa fresh. Mas maganda sana yung fresh, kaso lang hindi ko alam paano siya ipapackage. Pero ito kasing dry guys, it can stay for a long period of time. Ilang taon. The more na kapag dry yung mushrooms guys, it will last longer. Yan. So tapos na ako dito. I think nalagyan naman lahat ng sticker. I just need to check if lahat merong sticker. Kasi meron akong isang pa dito na may extra. Ito ang walang sticker. Lalagyan natin ito ng sticker. Kasi sakto to 60 lahat itong sticker din. So, ubos na. So, tapos na ako dito sa wedding favors. Gagawin ko na naman yung backdrop namin para at least yung sa baba, dagdag na lang kami ng dagdag mamaya ng additional na decoration. So, yan guys, yung ating mga wedding favors na nanggaling sa gubat. Diba? Ayan. Yan na siya. Diba? Okay ba guys? So, yan yung aming wedding favors sa aming kasal. These are extra. So, pwede ko na itong itapon. Ayan, kasi wala natin paggagamitan. Yan, extra na lang yan. So, yan. Lahat yan, guys, is merong sticker. The same lang lahat. Ginawa ko siyang transparent para hindi nila masyadong halata. But, it's there. So, ang nakasulat lang dito, guys, is hindi kasi masyadong makita kasi nasa glass na Kitos, Viola and Nico, tapos yung wedding date. Ayan. Si Nico, guys, is andoon kumakain kasi Tommy Lee Jones na si Sir. Gutom na si Nico, guys. As in, stress na siya. Sabi niya, dami palang kailangan gawin pag ganito. Tapos DIY lang kami guys. Kasi wala man kami pambayad sa wedding organizer. Diba? Sobrang magulo pa dito as in. Yung mga ibang gamit is nasa gilid pa. Pero dito na side is medyo okay na. Pero magulo pa nga. Kailangan pang maglinis. But anyways, i-close natin tong door. Meron ako ditong mga dahon-dahon guys. Ito kinuha ko to sa bahay. Ito yung dahon ng asparagus. Ito yung gagamitin namin backdraft. Lalagay namin doon sa likod para green na green talaga siya. Let's close the door. So Nico is here. He's eating. Oh, my food is there too. Are you finished? Thank you, Daddy. Ayan. So, kakain muna kami. Let's put it here because it's wet. Yan, kain muna kami guys. It's cold today, Daddy. Oh, malay itong bikini. Yan, kakain muna kami guys. So, ready-made lang yung food namin. Kasi, mabilisan lang to. Kasi nga, ang dami pang kailangan gawin guys. Pero mamaya, marami naman kaming backup. And, tutulungan kami ng mga friends namin mamaya na mag-ayos. Binilisan ko lang yung pagkain ko. Tapos natin ko dito sa energy. Yan. Ay, plastic man pala yun. Ay, pero dito naman kasi tinapon nito yung mga energy din. Yeah. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na project ko. Bakit ako nagpipik ng sobrang maraming chanterelles? Kasi,
When you dry chanterelles or any kind of mushroom, kailangan mo ng marami talaga kasi they will shrink. Liliit sila guys, and tatanggal yung kanilang water content. But how to use this one, pwede mo siyang i-rehydrate with water, and or pwede mo siyang diretso lang ilagay. But the best way is to rehydrate it, or diretso mo lang siyang i-stir fry, kasi yung stir fry natin like sa Filipino, meron naman siyang sauce na, diba? But yeah, yan na yung ating project guys, na sinasabi ko sa inyo na sobrang matagal na. Ayan, sobrang dami nating chanterelles. I don't know how many basket ito guys, ng punong basket ng chanterelle ang na-pick ko. I think there were 5 or 6 or 7. Basta marami guys. Pero ganito na lang siya ka-liit after nilang madry. Kasi nga, nag-shrink na talaga sila. Wala na silang water content. But yan. So, it blend with our theme guys. Kasi yung theme namin is rustic, countryside, and nature. Yan. So, lahat ito is nanggaling sa ating kagubatan.